Pwede ba sabihin namin, ma'am, pasensya na lang sa mga bata na hindi pa kami nakakasahod, wala munang baon. Di ba pwede namin sabihin ganun yun, ma'am? Bakit yung mga tinerminate nyo, ma'am? Ano bang, nun, paano yung separation pay nila? Nandito yung mga tao. Gaano katagal na kayo na nagtatrabaho dito? 3 months pa lang po. 3 months pa lang. 3 months pa lang. Marlon, ikaw? 9 years po, ma'am. 9 years. Opo. At ang nirereklamo nyo, dalawa. Una, yung hindi pagbibigay ng sweldo ninyo sa takdang oras. Apo. Kailan nyo dapat nakukuha ang sweldo nyo? June 14 po. Madalas ba itong mangyari? Marlon, ikaw, madalas ba itong Nung mangyari? mga nasunod na taon po, Medyo. medyo madalas na pong mangyari. Gaano katagal na nade-delay? Mga ilang araw? Umabot po siya ng 1 week, minsan po 3 days. Kayo ay nakabaraks? Opo, ma'am. Libre ba ito? May bayad po. Magkano bayad dito? 150 150 per week kada ulo. Yes, So ma'am. halos 600 sa isang buwan. Ito ba'y napag-usapan? O basta na lang sinabi sa inyo? Basta na lang po sila Kinaltas? Wala kayong Walang- pinirmahan na walang- sumasang-ayon kayo, nakaltasan kayo. Kasi ang totally po, ang pinirma namin sa kontrata is libre tubig, libre kuryente, libre barracks po. Libre barak. So Opo. yun dapat ang ibibigay Opo. sa inyo. Naku, baka hindi alam ng ano ito, ng management ito. Baka may sumisingit dito siya. Si Miss Margaret Alcantara. Magandang hapon po, Miss Margaret. Good Yes, afternoon. ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon Yes. po. Ma'am, pwede yes, niyo ma'am. po kaming paliwanagan kung bakit po naantala o na-delay ang sweldo ng mga tauhan ninyo. Mahigit 45 po ito sila dito, pero sa pagkakaalam namin, mga more than 100 ang apektado. Ano po ang nangyari, ma'am? Actually, ma'am, nagkaroon lang po kami ng adjustments kasi po nabigla din po kami doon sa client na hindi po kami nabayaran for that week. Siyempre, ma'am, pag sa construction, umaasa din po talaga tayo sa collection. So, hindi po kasi sila nakapag-release ng collection that period, kaya po hindi po kami nakapagbayad ng sweldo, ma'am. Pero this week naman po, ma'am, as much as possible po, ginagawa naman na po yung paraan para po mabigay po yung hindi napasahod na 1 linggo po sa kanila. Nako, Ma'am Margaret, alam naman po natin na bilang isang contractor, hindi po natin dapat iasa yung kabuuan ng isusweldo at operations po, lalo na kung apektado ang mga manggagawa. Meron po tayong tinatawag na tamang operational expenses at budget na kinakapitalan din po dapat ng kumpanya ninyo. Ma'am, hindi ko kailangan pong ulit-ulitin na si Senator Tulfo po, pagdating sa mga ganito, naku, hindi po panapalampas ito dahil hindi po makatarungan na sila po ang nabibibingka at naiipit. Apo, ma'am. Yes, ma'am. Kaya po humingi na lang din po muna kami ng pag-unawa sa kanila na bigla lang din po talaga kami doon sa biglang hindi po pagbabayad sa amin ng kliyente na ang pinangako po kasi sa amin is pondohan po namin yung proyekto, bigyan namin ng materyales, hindi kami magtanggal ng tao, susuportahan po kami para sa operation expense namin. Nagkataon lang po na yun nga po, nagkaroon din siguro sila ng problema, kaya po nagkaroon po ng domino effect po sa amin. Pero as much as possible po, ngayong week naman po, ginagawa na po namin yung paraan na makabayad kami doon sa utang namin sa tao na 1 linggo, ma'am. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ano bang building ba ito? Tindahan ba ito? Casino po. Casino. Hotel and casino. Meron pang isang nirereklamo or inilahad ang inyong mga manggagawa. Meron daw Apo, po ma'am. silang deduction na 150 pesos a week. Para saan po ito? Para daw sa barracks? Yes, ma'am po, sa staff house po, ma'am. Pero ang sabi nila sa pagkakaintindi nila at meron yata silang napirmahan, tama ba kayo? Na yun ang sinabi sa inyo, libre tubig, kuryente at ang barracks. Wala po, ang nakalagay po kasi yung barracks lang po yung libre, yung kuryente tubig po, sagot po talaga po nila yun. Accommodation lang po yung nakalagay po sa kontrata namin, ma'am. Wala pong water and electricity po. Sina-charge po kasi yan sa amin ng kliyente. Ngayon po, hindi naman po namin yan pinapasagot sa kanila ng buo. Partial lang din po talaga yung, kumbaga po, 30% lang po talaga yung i-charge po namin sa kanila. Kaya po 150 per week lang din po yung binabawas namin, ma'am. Naka-minimum wage ba ito sila, ma'am? Lahat, ma'am, above minimum po yan, ma'am. Ang minimum wage lang po sa amin, yung mga helper po. Pag mga skilled workers po, puros above minimum po yan sila, ma'am. Okay. So ngayon, kung hindi pa nabibigay sa kanila noong June 14, kailan po maire-release ang sweldo nila? Ngayon,
Ang tinatarget po namin talaga po, attorney, is ngayong June 21 po. Naku, kakayanin pa ba nila yun? May 7-4 na araw, pasukan po ng mga bata, ma'am. Opo, ma'am. Baka- Pasensya na din po talaga, ma'am. Kasi yun nga din po yung namin, nagka-problema lang po talaga din sa Diretsuhin collection. na natin dun sa kumpanya na hindi nagbabayad sa inyo. Kasi ma'am, meron po silang mga programa dati na nakakasingil, kunwari Oo. po attorney, nakapag-bill kami ngayon, next week makukuha namin siya kasi parang meron po silang programang ganon. Kaya lang siguro nga po nagkaroon na rin po sila ng problema sa cash flow nila kaya bumalik po sa dati na 1 buwan bago kami makakulit. So para kasi po sa amin, kaya ang po namin, nabigla din po kami doon sa ganong adjustment. Hindi ito gobyerno, Miss Hindi po Margaret? private po siya. SSS? Opo, ma'am. Hala ka, Miss Margaret. May Klase ng SSS? may kaltas pero hindi hinuhulog. May kaltas po. Kaso, may mga butas po siya. Ma'am Margaret, maaari niyo pong sagutin yun? Apo, bali ma'am, inaayos po namin yan sa ngayon. Alam din naman po nila talaga na nagkaroon po Ma'am, ng malilintikan po delay, kayo sa ma'am. SSS niyan. Ma'am, Opo, ma'am. May Ma'am Margaret, notice- criminal actually, ma'am, case ito, ha? Opo, yes ma'am, may inaayos na po namin siya ma'am. May notice na rin naman po kami na natanggap. Kaya po, continuous po kami, pahulog-hulog po, nagbibigay po kami kay SSS kasi po, yun po yung napag-agrihan naman po na amin na hindi po talaga kasi kaya ng isang bagsakan. Kaya paunti-unti po, nagbabayad po kami ma'am. May agreement naman na po yun ma'am. Kung Po, hindi kayo maayos sa ganyan, ma'am, huwag niyo muna sila kaltasan. Oo. Ito ngayon, Opo. itong sa kanila ngayon, tuloy-tuloy ninyong kinakaltas, pero hindi sila nakakakuha ng benepisyo. Magandang hapon po, Yes, ma'am. Ma'am Sara. Yes, ma'am. Good afternoon po. Yes, ma'am. Ma'am, ito po, mga manggagawa, mahigit kumulang 45 po ito na personal na nakapunta dito sa tanggapan ng Wanted sa radyo kay Senator Raffy Tulfo. Pero more or less, ma'am, mga nasa 100 to 150 ang apektado dito sa delay na sweldo. Ma'am, pwede po bang yun, nagiging excuse na kesyo hindi nabayaran yung contracting agency ng kanilang principal? Ma'am, dapat po hindi. Kasi po, labas po dapat ang employees po, ma'am, dun sa hindi pagkakasingil po ng contractor sa kanilang principal client. Is there any liability doon po sa principal pagdating sa ganito? We will check po, ma'am. Ang suggestion ko po, we will subject the company into inspection para po makita po yung kanilang records, ano-ano po ba yung mga sino-sino ang affected workers, ilang days na po ang delayed ng salaries, para po mas maganda po yung pag-handle po natin dito sa complaint na ito. May due process and sumunod po tayo dun sa guidelines po natin. Miss Margaret, wala Yes, bang, Attorney. hindi ba kasi kung 14 pa ito, dapat kahit papano over the weekend at saka ito ngayong linggong ito, mai-release na. Hindi dapat na umabot pa ng 21 o Sabado, 1 linggo pa ulit. Actually po, itong darating po na Sabado ay 21 na po. So, ina-expect po din kasi sa totoo po, ginawan po ng paraan, ina-expect po namin hanggang sa Huwebes po dumating po yung iniintay namin na koleksyon para po mabigay na po yung sahod para po sa mga empleyado po. So, ibig sabihin ngayong Huwebes, 2 linggo na ang matatanggap nila? Opo, ma'am. So, by Thursday, 2 weeks worth na sweldo or mag-aantay pa ulit sila ng Sabado? Ano ba ang sweldohan? Ang release po kasi ng sahod namin, ma'am, tuwing Sabado po. Pero ma'am, mukhang hindi po katanggap-tanggap ha na mag-delay ng ganito katagal. Alam niyo naman, pasukan, may mga bayarin. Yes, ma'am. Sigurado ako, umutang na itong mga ito. Yes, ma'am. May interest ito. Pero kayo, kung magbigay kayo nung kanilang sweldo, hindi nyo naman dinadagdagan, hindi naman masasagot yung interest nung inutang nila, di ba? Opo, ma'am. Miss Sarah Jane Cabrera. Yes, ma'am. Ma'am, ano po ba ang pinakamaganda natin na gagawin dito? Ano po ba ang dapat? Dapat puntahan na natin yung principal. Sige po, ma'am, we will endorse po yung... kaya lang tanungin ko rin po, ma'am, sana kung ano yung pangalan din ng principal client para po yan po ang i-endorse natin for inspection din. Yes. Pero gusto ko lang pong i-add, ma'am, na under the rules naman po ng labor, ang payment of wages ay at least or shall not exceed 16 days. Kumbaga at least twice a month pa rin po siya, ma'am. Yung kanila po ba, gusto ko lang pong linawin, weekly ang kanilang sahuran. Tama po ba? Weekly, oo. Opo. Kaya lang po under the labor code po natin,
At least twice a month. Twice a month. But if it has become the practice already, lalo na kung kunwari arawan ma'am. sila, then it becomes the norm. Yes, ma'am. And if that is Pero- also what was indicated in their contract. Yes, ma'am. Because For now po contract kasi will wala pa trump rin the code, tayong- diba? Yes, ma'am. Kung kaya po ba, ma'am, makakausap niyo po ba yung amo po ninyo na mas mapaaga? Ilan po ba ano silang tal- affected, ma'am? Ilan Kasi po ito? ang sa totoo po ngayon, ma'am, wala po talaga kami pera kahit po ang bangko po namin nasagad din po. Gawa nga po na hindi po namin ini-expect yung biglang transition po na pagbabago sa collection po, schedule po ng kliyente namin. So, yun po talaga yung totoo, ma'am. Po, iniintay po namin yung isang kliyente po namin na makukulit po namin sa 19, yun po yung gagamitin namin para po masettle po yung obligation namin sa mga tao. So ibig sabihin, itong kokolektahin ninyo sa 19, hindi ito yung may pagkukulang sa inyo dito sa project na kung saan Tama po. ang mga taong ito ay naka-deploy. Tama po, attorney. Hindi na, ma'am. Wala na pambiling bigas. Pwede ba sabihin namin, ma'am, pasensya na lang sa mga bata na hindi pa kami nakakasahod, wala munang baon. Di ba pwede namin sabihin ganun yun, ma'am. Wala mo nang At papasok. saka, ma'am, mayroon pa akong tanong, bakit yung mga tinerminate nyo, ma'am? Ano bang, nun, paano yung separation pay nila? Nandito yung mga tao. Iba pang At usapan saka yan, yung dumadami. mga subcon, ma'am, bakit wala silang kalta sa bara? Kami na admin, mayroon. Tapos, ma'am, ginawa nyo pa kaming skeletal yung pasok namin. Samantala, marami naman subcon. Dapat yung subcon ng alisin, yung admin hindi. Yun ang... So, Shari, mukhang ito, idiretso na natin sa Dole. Opo. Pero And see what can be ganito done. po, kakausapin din po namin kayo kasi may sasama pong reporter sa inyo and i-monitor po namin. No, kung kaya naman po na mas mapaaga, gawan po natin ng paraan. Okay po. Miss Margaret, ganito po, isettle po natin kaharap po ng Dole para ma-check din po ng Sige Dole po. lahat po ng violations po ng tanggapan po ninyo, Apo. ma'am. At kung ano pang Sige po, mga pagkukulang. maghintay na lang po ako nung notice Yes, kay ma'am. Dole. Imo-monitor natin ito, Shari, at dadalhin rin natin sa Dole, including kung ano man yung mga bago na naman. Kasi baka may mga bagong violations na naman on the SSS PhilHealth contribution. Inalatag po natin yung mga kakulangan po nila, no? Siguro magkaroon din po kayo ng computation din po ng sa inyo, no? Kung ano po yung computation niyo, sir. Yung mga hindi po bayad, yung payslip niyo na kinakaltas, i-ready niyo na po yan. Okay po? And then kakausapin namin kayo, sir, sa kabilang studio, may reporter po na mag-a-assist po sa inyo. Okay po? Salamat po. And Ms. Zara Jane Cabrera, ang Senior Labor Yes, and ma'am. Employment Officer po ng Dole NCR Manila Field Office. Magandang hapon po, ma'am. And Yes, ma'am. asistihan po namin sila sa tanggapan po ninyo, ma'am. Thank you, ma'am. And then, kung meron po kayong information regarding nga po dun sa principal, exact address, exact name ng company, we will endorse immediately po for inspection. Yes, ma'am. Opo, nakikinig naman po si Senator Raffy. Thank you very much, Ms. Zara. Thank you rin po. Magandang hapon po. Sige po. Salamat po. Kausapin po namin kayo dun sa kabilang studio.